Una sa ating mga balita, napanatili po ng bagyong Nina ang lakas nito habang nagbabanta sa lalawigan ng Catanduanes. Batay po sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes mamayang alas 8 ng gabi, isang oras mula ngayon o dalawa. Nakataas pa rin po ang signal number 4 sa dalawang probinsya, kabilang na ang Catanduanes at Camarines Sur. Samantala po, nagpulong naman ang ilang ahensya ng pamahalaan sa NDRRMC kaugnay ng nilatag na paghanda sa posibleng epekto ng bagyong ito. Ang iba pa mga detalye sa ulat ng ating kasamang si Eunice Samonte, live via phone patch. Eunice? Joseph, maulan ang Pasko ngayong taon, kaya naman sa mga kababayan natin na nasa labas pa lamang ng kanilang tahanan, paalala lamang po, alas 8 ng gabi, inaasahan ang paglandfall ng bagyong Nina sa Virac, Catanduanes na may lakas na hangin na 185 km per hour at bugso na aabot sa 255 km per hour. As of 5 p.m. update ng Pag-asa, halos dikit na sa Catanduanes ang mata ng bagyo na nasa 65 km east-southeast of Virac, Catanduanes. Ito ay may bilis na 15 km per hour na nasasakop na rin sa ngayon ang kabuuan ng Bicol at Samar. Nakataas na rin ang signal number 4 sa Catanduanes at Camarines Sur na may lakas na hangin na abot na 171 to 220 km per hour at inaasahan sa loob ng 12 oras. Signal number 3 naman sa bahagi ng Luzon na kinabibilangan ng Burias Island, Albay, Camarines Norte, Southern Quezon, Sorsogon at Marinduque. Samantala, paalala naman sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Metro Manila, Masbate, kabilang dyan ng Ticao Island, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Cavite, Rizal, Bulacan at Bataan. Samantala, signal number 1 naman sa Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Tarlac at Calamian Group of Island. Samantala, pinagbabawal na rin muna ang pagpalaot ng mga sasakyang pandagat sa nabanggit na lugar, lalo pat posible ring magkaroon ng storm surge o daluyong sa mga direktang tatamaan ng bagyo, kabilang nga dyan ng Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Pinapayuhan rin ang ating mga kababayan na umiwas sa mga matataas na lugar dahil sa moderate to heavy rains ay posibleng magdulot ng landslide at flash flood. Samantala, pagdating naman sa gabi, maya-maya lamang ay asahan na rin ang masungit na panahon sa mga lugar na sakop ng signal number 4. Sa mga kababayan naman natin na balak lumabas ng bahay bukas, magiging maulan naman ang Metro Manila simula umaga hanggang hapon. Ngunit base sa latest track ng Pag-asa, inaasahan namang lalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Miyerkules, December 28, 2016. Samantala, Joseph, sa ngayon, naka-red alert status na rin ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC simula pa yan kaninang alas 12 ng tanghali at patuloy na rin ang kanilang pagkipag-ugnayan sa mga local government units na mga apektadong lugar upang maiwasan ang anumang sakunang posibleng idulot ng bagyong Nina. At yan muna pinakauling update mula dito sa NDRRMC para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat sa report na yan, Eunice Samonte.